Muling binanata ng Malacanang ang nagsasabing fake news lang ang pagkakahuli kay dating Congressman Zaldico sa Czech Republic. Live mula sa TV5 Media Center, nangungun sa balita si News 5 Palace correspondent Maricel Alili. Maricel, nadagdagan na ba ang detalye ng pagkakahuli ni Zaldico at may mga larawan na ba ang pamahalaan? Alam mo, Jiggy, ang dami-dami nating tanong tungkol kay Zaldico, pero hanggang ngayon wala pa ring sagot na maibigay talaga ang Malacanang. Kanina nga doon sa press briefing ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, tinanong natin, ano ba yung sitwasyon ng mahuli itong si dating Congressman Zaldico? Ano ba yung sasakyan niya? Sino ba itong sinasabi na isang lalaki na kasama niya nung masabat siya ng mga otoridad ng Czech Republic? Random check lang ba ang nangyari? Kaya siya nahuli. Pero alam mo, ang sabi ni Jose Castro dyan, tanging ang Department of Justice lamang ang allowed na magsalita tungkol dito sa kaso ni Zaldico. Ang tanong pa nga natin kay Jose Castro, ilang araw na rin mula nang kinumpirma, inanunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos na nahuli nga itong si Zaldico dahil dun sa kakulangan ng travel documents. Pero hanggang ngayon, bakit wala pa rin nailalabas na mga larawan o kaya videos na magpapakita ng pagkakahuli nga dito kay Zaldico? Pero ang tugon dyan ni Jose Castro, meron kasing ibang bansa na involved. Kaya ngayon, maingat sila sa pagbibigay ng impormasyon tungkol nga dito sa kaso ni Zaldico. Ang tiniyak lamang ng Malacanang, sisiguraduhin daw nila na safe, ligtas na maibabalik dito sa Pilipinas si Zaldico. Tugon yan doon sa panawagan ng ilang mga senador na kailangan masiguro na ligtas si Zaldico na maibabalik dito dahil tiyak na marami yung nais manghingi ng kanyang ulo dahil ilang mga kongresista rin yung sinasangkot dito sa sinasabing anomalya sa flood control project. Pero ang sabi dyan ni Jose Castro, sa puntong ito, ang kailangan may laman kung kanino ba nanggagaling yung death threat laban kay Zaldico kung totoong meron niyang banta. Pakinggan natin ang sinabi ni Jose Castro. Saan nanggagaling yung sinasabing death threats? Meron na po bang naipakita? Meron na po bang na-blotter o whatever? So, tingin ko dapat doon muna kasi there's no basis. Diba? There will be lacking of basis if you cannot prove that death threats against Zaldico. At Maricel, kung DOJ lang daw ang pwedeng magsalita, ay ano ang sabi ng DOJ? Well, kanina nagsagawa rin ng press briefing ang Department of Justice, Jiggy. At base nga dito sa briefing na ito, sabi ni Secretary Vida, maraming mga indicators na nagpapakita na nasa authorities nga ng Czech Republic etong si Zaldico. Kabilang na nga daw dyan yung pakikipag-ugnayan ng Czech authorities dito sa Philippine Center on Transnational Crimes. Tinatanong kung talaga bang may arrest warrant laban dito kay Zaldico. Bakit naman daw makikipag-ugnayan kung wala pala sa kanila etong dating kongresista na ngayon ay maituturing ng isang pugante. Bukod dyan, sinabi rin ni Secretary Vida na parehong kabilang dito sa United Nations Convention Against Corruption o UNCAC ang Pilipinas at ang Czech Republic. Kaya nakakasiguro daw sila na hindi mamaliitin o babaliwalain ng Czech government itong issue ng korupsyon lalo na't sangkot si Zaldico. Ang tanong dyan, nasaan nga yung pictures at saka yung videos? Pero ang pinupunto dito ng Department of Justice, meron kasing tinatawag na data privacy na talagang pinahahalagahan ng pamahalaan ng Czech. Pakinggan natin yung bahagi ng pahayag ng DOJ. Kung wala naman sa kanila si former Congressman Zaldico, ba't sila magtatanong? Diba? Bakit out of the blue bigla nila ano? That's one clear indication. Diba? Next indication is the fact that I'm going there. Diba? The fact that they're entertaining overtures of our ambassador to the Czech on this matter. At Maricel, marami talagang haka-haka na baka naman talaga hindi hawak ng mga otoridad sa Prague itong si Zaldico. Anong tugon dito ng Malacanang? O nga, Jiggy, lalo na ngayon na talagang paulit-ulit si dating presidential spokesperson, Attorney Harry Roque, doon sa paggigiit na fake news itong ipinapakalat ni Pangulong Bongbong Marcos na nasa authorities na ng Czech Republic itong si Zaldico. Doon nga sa Facebook page ni Attorney Roque, muli niyang iginiit na siya raw mismo yung nagkumpirma kay Zaldico na hindi naman siya naaresto. Kumbaga, chinek lamang daw itong mga dokumento pero hindi naman daw siya hawak ng authorities ng Czech Republic. So fake news daw itong sinasabi ni
ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero alam mo ang depensa dyan ng Malacanang, nagsalita na ang mga opisyal ng gobyerno. So sino raw ba ang paniniwalaan? Yung opisyal ng gobyerno na nagsalita o yung mismong fake news peddler kagaya ni Attorney Harry Roque? Sabi pa ni Jose Castro, hindi na raw kailangan pang utusan ang NBI at ang PNP kapag ganitong may nagpapakalat ng fake news. Ang dapat daw agad dito, imbestigahan. Pakinggan natin yung sinabi ni Jose Castro. Ang Pangulo po ay nagsalita na. Si Secretary Vida ay nagsalita na rin. So bakit po ba natin paniniwalaan ang isang fake news peddler? Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Maricela Lili live mula sa TV5 Media Center. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.